what that hero is. Ano pa bang natitira ngayon sa XP na ganun yung... Glue. Yun na lang. Yeah, right. Oh, Hilda, Glue. Sino pa ba? You could say the Edith could be also just the Badang. Badang. Pero kasi yun yung mga pseudo-setters na rin natin eh. Fighter yun eh. Pero again, tama ka dun eh. Nagbabago talaga yung laruan ng Twisted Minds kapag hindi set up hero ang hawak dito ni Kaloy. Napapaisip ako, baka maglabas sila muli ng bago. Kasi kanina, no game number 2, kadya sila eh. Oo. O malay mo, biglang magbalik ang Ruby sa XP lane. Medyo nakikita na lang natin yun sa gold at Rome ngayon eh. Yeah. Ruby in the Rome role though, pwede The na night receive sky it. tells Esmeralda, all. pinan na rin. So talagang tinanggal yung mga pangharap. May chance ng Twisted Minds na nakawin yung Phobius dito. Para makuha nila yung winning matchup. I would say, wala na rin namang CC. Pag nakuha nila yung Phobius dito, parang sila na yung may superior na XP laner. Oo, at least no, yung Phobius din kapag ka namukaan ng Lancelot, minsan nakaka-cancel yan ng mga Phantom Execution. Nakakairita kapag ikaw yung Lancelot. Oh, ayan na, obvious. Kukunin na talaga nila to. So, anong mga potential XP? May Lapu. walang CC, Lapu, Arlot. Eve maganda pa rin para sa Aurora. So, ayun, nakikita ko dito ang option para sa... And then also the Novaria na paborito din naman ng Aurora to pick. Moscovaria is still a big combo. Pero when it comes to the EXP, kailangan nga din dito ng stun na. Kasi ito yung kulang sa Aurora. Gatot catch up more of peel eh. So, kailangan dito ng parang setup. So, Lapu-Lapu fits the bill. Yung Arlot ngayon, parang nakakalamang na rin siya sa Phobius eh. So, mas okay na din yun. Apart from that, I can't think of anything else. Pwede rin yung glue siguro. Kaso, parang kakapusin sila sa Damage. reliable stun and damage. Oo, tsaka yung reliable stun yun yung pinaka-importante parte. Yung kaya mong bigla. Kaya naman Lapu-Lapu pa rin at Kimi ang kanilang kukunin. Last pick here, naghahanap pa rin sila ng kanilang roamer. Ano pa ba ang pwedeng hawakan ni Kaloy Set dito up, na no? technically pampitas? So, Padang is an option. Hindi lang maganda yung, hindi lang ganun kasolid yung combo. Actually, pwede na rin pala. Maganda rin, meron ka nung wall para dun sa Season Chip pag nabangka. What if sila yung mag-chip ngayon para ma-counter nila itong Moskov? Oh, para kahit pa paano may panghabol sila doon sa sides. Kasi dyan sila mahihirapan mamaya pagka umabot na ng mga 15 minutes, 16 minutes eh. Alam mo, nung isang stat line na talagang nagtataka ako, habang natatameme tayo, yung Lolita winningest yan sa RG. Pero hindi lumulusot naman. 58% ang win rate ng Lolita sa RG. Across all ranks, pero hindi lumalabas sa pro play. Ang magiging choice dito ng Twisted Minds ay Badang. Na nabanggit din natin kanina, no? This has been one of the go-to roamers kapag may mga kalaban kang assassin. At saktong-sakto, Lancelot ang kanilang katapat. Ang maganda dito sa lahat nung nakita natin games 1 and 2 na nakakita tayo ng mga kakaibang picks from both teams and we're hyping up yung kakaiba na plot twist potentially mula dito sa dalawang teams natin. We end up in game 3 na very standard ang ating mga picks. Oo nga eh. Again, this is Badang no, na manggagaling dito kay Kaloy. At ano ang room ng Aurora? Yun. Gatot Kacha. So, at saka siguro magandang masasabi ko dito sa Badang. Kahit pa paano, pang-cancel dun sa mga puncture-puncture. Nakakairita sa Lancelot dyan, pre. Oo, sobra. And let's see kung makakasira nga ba ng tempo ang Badang pick na ito as we head on to game number 3 between Aurora Gaming and Twisted Minds Philippines. Dito na natin makikita kung tuloy ba ang win streak ng side ng Aurora Gaming o makakabawi ba ang Twisted Minds sa talo nila sa TLPH last week. It's gonna be dependent on the tempo that they're playing in. Kapag nilaro nila yung katulad ng game number 2, yun na magiging bentahe dito ng Twisted Minds. So far, the first turtle fight ang pinaka-importante sa dalawang teams natin. Ang gandang salpukan dito ay Yue. Again, ginagamit yung advantage na meron ng isang Kimi doon sa kanya mga pokes. Ang kaganda lang doon sa, ayun, sa Kagura, nakita niyo yun, parang kahit technically pwede na siyang ma-freeze lane, binato lang niya yung payong, so kahit malayo nakuha pa rin niya yung gold at XP. And at least alam ng parehas na mid laners to ano yung lamang nila in terms of short trades. Siyempre, Kagura ang nakakalamang dyan. Pero kapag tumagal at na-up ang passive ni Yue, kailangan respetuhin ito ng Twisted Minds dahil nga napakasakit ng Kimi, especially kapag full ang kanyang passive. And now we are entering a very slow early game pero mukhang babaguhin ito ni Kaloy.
Ganang suntukan talaga dito. Actually, hindi nga natin napapansin yung mga XP laners na kahit papano ay nagkakaroon din ng aksyon. And dito ata ang rotation nag-akuin ng Twisted. At mukhang crab ang paglalabanan ng Twisted Minds and Aurora Gaming for now. XP ay bibigay doon sa Yi Sun Shin. Kaya naman makakalamang na siya ng level ng bahagya lamang. First turtle ay inaabangan pa natin. Matagal-tagal pa bago lumabas yan. At mukhang nakakalamang si Doming kahit sa kanyang lane. Magkakaroon nata ng salubungan kasi nakabantay din doon sa may bandang itaas itong si Light. Pero Notion, Doming Kite, nagkakalamangan pagdating doon sa clear. Pero ito yung maganda siguro sa isang Moskov, no? Ang bilis kasi kumilos. May way siya para makaiwas sa mga threats. And ngayon, magkakasalubungan nata sa unang pagaw ng laban. Sa first 2 games natin, kung sinong nakakuha ng first turtle ay siyang nanalo ng larong ito. Oy! Kaya na, pumasok agad ha. Kaya lang nandun yung harang na naman gagaling dito kay Kaloy. Pero siya nabigyan. First blood kagad. Parte kay Edward. Hindi tumama yung SOD. Flicker from Sean. Pero si Demon kahit na nagtagumpay. Atras mo na si Evan the King. Habang yung card na nagamit. Kaya lang hindi siya nahiligtas ng Cyclone Eye. Double kill para kay Yue. And what a play from Edward once again, catching 2 members of Twisted Minds. Nabasa ni Edward kung paano kumilos ang Twisted Minds na download. At sakto-sakto sa talon ng Twisted Minds na kontra agad nila. At may supplement syempre mula doon kay Light. Doon na natunaw ang Twisted Minds. Oh, and this is catastrophic para sa Twisted Minds. Agarang lalamang ng 2,000 ang side ng Aurora Gaming. Ang dami pang na-burn ng mga flicker sa side ng Twisted Minds. Kaya sa susunod na minuto ay malaki talaga ang hawak na kalamangan ng Aurora Gaming. Grabe, 3 minuto pa lang 2,000 na kagad ang naipulsa dito ng Aurora. And kung titingnan natin dito sa Infinix instant replay, ayun no, nabigyan kagad kasi si Kaloy. Oh, yun yung masama. If your playmaker is incapacitated, yung pinilayan agad ng Aurora Gaming, yung gagawa ng play para sa Twisted, ay wala talaga silang nakuha doon sa pinakaunang pagong. And we talked about this earlier, Wolf. Yung first turtle takers natin kadalasan ay ang nananalo sa larong ito. And in this scenario para sa Twisted Minds, nakita nyo dun sa replay, sabay na sabay yung flicker. Parehas ng cooldown mula kay Lanzo at Kaloy. Ganun ka-sync yung mga members ng Twisted Minds. You're gonna have to give it to them. However, napasa ng Rora yung pwedeng gawin. Nakakanta si Edward. Hindi lumalim si Edward knowing na pwede silang mag-deal with this cat at catch. At typically, kapag nakakita ng lapu-lapu, gusto niyang mauna. Pero in that scenario, Edward, naisip niya, what if kontrahin ko na lang yung talon ng kalaban at dun pa napaganda para sa Rora yun. Ibang klase din kasi yung labo-labo ngayon dahil napakababa ng cooldown ng Bravest Fighter ay kadalasan pwede mong gamitin pang bait ito. Yung tipong uulti lang si Edward tapos titignan niya kung anong gagawin ng kalaban bago siya gumawa ng sarili niyang play. And this is not just Edward Balboa talking about. This is the veteran legend Zero na talagang alam na niya kung paano laruin yung mga ganitong klaseng mga turtle fight as we head on to the second turtle of the game. At mukhang hawakan na nga ito ng Aurora Gaming. Sobrang laki ng lamang ng Rora. Parang 2 levels ahead. And si Demon Kite, hindi na yata kaya talaga ng Twisted Minds to. Mahirap na. And si Edward, chinek pa nga yung itaas para lang masigurado na hindi nagtatago doon si MP at Pagong. Malayo makukuha dito ng Aurora. Ngayon ay gagamitin nila yung flow para pumunta doon sa may bandang ibaba. Pero sabi ni Demon Kite, hindi. Buha muna ako ng farm dito sa taas at hayaan muna nating mag-react ang Twisted. Still a perfect game para dito sa Aurora Gaming. Hindi pa rin nakakahanap ng unang kill ang Twisted Minds. And looking at the composition, Wood. Oy, teka lang! Mukhang may mahuli! And face crack na Demon Kite nakatakas. No. With a phantom execution and the Tornos. Oh my goodness, pero yun yung overturn. Touch pa rin! Oh my God! Oh my goodness! Teka lang! Wait lang. Hindi pa pala tapos ang laban. Doming Kite ay nakabawi din at nakakuha. Grabe yung dodge na yon. Tornos play para iwasan yung yinyang overturn ni Sean. The Kite Brothers outplaying 3 members of Twisted Minds. At kumapit pa nga yung SOD. No? Siya ngayon kinailangan mag-back pero Lanzo versus Edward sa ilalim ng Torre. All the way dito sa may batang ibaba. Mukhang may outplay ata na magaganap dito. Edward! Okay, kailangan niyong matras. Pero makakatakot. Ay, naku po! Nakomit din yung flicker. Alam dito ng Aurora. Ngayon si Yue aabot. Nagamit na rin yung Dark Wave. Nakipagsabayan na itong si Lanzo versus Stu. Pero si Epi Daking nakantabay din. Kaloy ay nandun na rin. Fist break and fist crack. Inyang overturn. Pero nakasa na naman ni Demon Kite ang plano ng Twisted Minds. Pero hindi pa sila tapos
Tapos dito, dive in pa rin nila itong si Demon Kite at doon sa may bandang itaas sa kanilang magiging punteriya pero tagumpay ang pagdepensa dito ng Aurora. And makikita natin dito sa Twisted Minds kahit luging-lugi na sila, gumagawa pa rin sila ng play. But it's clear na yung start para sa Aurora nagbigay sa kanila ng enough na levels, enough na attributes para mag-survive sa mga teamfights na yun. Napakaganda na ng mga talon doon ni Kaloy. 2 beses nilang nahuli si Demon Kite and they do have a lot of chain stunts afterwards. Pero yung damage kapos pa. Ganun ka-importante ang first turtle. And now we are looking at the last turtle of this game number 3. Aurora pa rin ang may hawak pero si Lanzu yung nagbibigay ng vision. Sean nandun sa may bandang ibaba pero mukhang papasok na si MP the King. Kalahati 4v5 ang gigilaban pero si Demon Kite na-secure na yung bagong habang namaalam na rin kagad yung jumper dito ng Twisted Minds. Ngayon si Edward ata magiging target nila. Ang baba na ng buhay dito ni Lanzu. Kailangan niyang matras pero tinatagtag siya. Dito ni Ewan, killing spree na. Oh my goodness! Grabe ang gigil ng Aurora dito! Still a perfect game, 6-0. Tatlong turtles na rin ang kanila nakuha pero no siya first Doming Kite. It is a 2v2 scenario at wala pang access sa SOD. At magpupush na lang dito si Doming Kite. Grabe yung tapang ni Doming Kite. Actually, nakipagsabayan din sa kanya si Nosia. Kaya lang ang problema, wala siyang way para kahit papano ay makalamang doon sa naging aksyon na kanilang niluto. You can see that Twisted Minds, although gusto nila pumalag doon sa laban na yun, walang Zaman Force si Nosha when that fight happened. So hindi nila nadepensahan si MP, The King, and Rora. Nakaramdam na hindi kayang pumalag ng Twisted Minds kahit maganda yung initiation or counter-engage from Lanzu. Wala namang follow-up damage kaya tinantad na nga nila ng damage. MP The King, naku, pinagtulong-tulungan na dito ng Aurora. At wala siyang nagawa doon sa pinamalas ng Aurora Gaming. Ngayon, alam kasi, kumbaga parang nakikita natin, hindi nila nire-respeto yung damage ni Sean dito kasi wala pang damage. Di pa talaga no? Wala pa. And usually, at this point in time, dapat masakit na yung Kagura. Dumalaki pa nga ang kalamangan dito ng Aurora Gaming. By the way, first kill of the game para sa Twisted Minds. Kaninang 8 minutes. Ganun po katagal bago nahanap ng Twisted Minds. At tower dive ba yun? Tower pa ang bumawas kay Light. Kung tutuusin nga yung tore ng Aurora Gaming ay pang next game pa. Uy, oo nga, kompletong-kompleto pa dito ang Aurora. At ngayon, naghahabol ang Twisted Minds. Kailangan nila mapaliit itong 7.8k na hawak-hawak nila. At, okay. So, pa-second item na dito. Itong si Yue. Grabe. 3 item power spike. 3 items na. I don't think mapipigilan yung Lord na ito, men. No, there's no chance. Twisted Minds will have to defend. Look for defense. Ang kanilang wave clear, hindi ganun kataas. In-advance na agad. Invade agad. Grabe naman yung action dito ng Aurora. After nung Lord, diretso kagad at 5. Doon sa mga farms na meron dito ang Twisted. Hindi na ata madidepensahan. Itong Tori sa may bandang gitna. Now, third tier ang natitira or yung base turrets na lang. Habang yung Lord naman ay nasa may bandang ibaba. Medyo mahirap tong ibabatakon tanong, Wolf. One is the win condition left para dito sa Twisted Minds. Chain stun na malupit mula sa Twisted Minds. Mahuli nila siguro, I would say Yue and Doming kahit yung good target. Tingin ko pwede na nilang tantanan ngayon si Demon Kite kasi doon na sasira yung kanilang damage output eh. I think they have to really choose their targets sa ngayon. Ang win condition para sa Twisted Minds makahanap talaga ng kills. Hindi yung specific na kill din kay Demon Kite. Siyempre maganda kung mapapatay nila yung Lancelot pero sa ngayon baka mas maubusan pa sila ng resources kapag pinilit nila itong Lancelot na to. Let's see kung ano nga ba ang magiging gagawin dito ng Twisted Minds. Kaloy, nahanap ni Demon Kite pero wala pa namang minion sa matatalunan at dadamba na nga ang Lord doon sa may bandang ibaba. Makiklear agad ito ng side ng Twisted Minds pero nabawasan na kanilang tore. Pumutok na rin yung blessing doon sa may bandang itaas. At itutuloy na ng Aurora Gaming kanilang push. AOG, ang dalawang naabutan pero nalabag na rin yung Zaman Force sa likuran. Ito si Kaloy, face break and face crack. Ipit ata dito ang Aurora. Nakakuha na finally ng kill. Dito ang Twisted. Kahit papano ay napigilan nila ang pagsugod ng Aurora. Wow! Kaloy is very creative mula dun sa likod yung isang badang. Definitely unexpected mula dun sa side ng Rora. Ngayon pa lang, para sa Rora, siguro okay naman sila doon. That's just lighter. Post-fight na kuha sa kanilang kill. They can still control the map afterwards. And hindi sila nakakuha ng inhibitor turret pero nabigyan naman ng babagya yung Torre doon sa may bandang ibaba at malaki pa rin ang kalamangan ng Aurora Gaming. I feel like in terms of creativity, Wolf, as you said,
Yun yung pinaka naging weapon ng Twisted Minds to secure that defense. At least nabilan nila ang sarili nila ng oras. But then again, how do you deal with a 9.5k gold lead? Hindi kasi pwedeng straight up team fight kapag ganyan. Oo. Wait lang, naghahabol sila dito. Apat na miyembro actually mula sa Uy, Rora. nahuli. Ang gustong targetin itong si MP the King! At nakuha siya kagad ni Legend Zero, mga kaibigan. Edward 4-0 and 3. Grabe to. How about that, Lapu-Lapu? Pupuntahan ko, i-stand ko yung lugar kung saan ka papunta, hindi kung nasan ka ngayon. Really, outplaying MP the King in that scenario. Wow, and look at the damage dealt mula dito kay Edward. Currently number 1. At pumirma pa nga si Demon Kai, pero doon pipiliit na rin dito si Doming. Makakatakas ang side ng Aurora Gaming nang nakakuha pa ng inhibitor turret as they move on to the next Lord of the Game. Huge gold lead para dito sa Aurora Gaming. 11k. Bibilang lang ang mga teams na nakaka-comeback sa ganitong klaseng gold lead. Man, ang laki na nito. I mean, hindi pa rin ako naniniwala sa mga 15k gold lead, 12k gold lead dahil nga sa performance ng ng Falcons nung unang araw. Pero again, feeling ko natuto na ang Aurora dun. Sige, kaya naming hawakan itong lead na meron uli kami. At ngayon ay kukunin namin ang mabilisan itong Lord na ito. Twisted Minds sa matinding sitwasyon! At si MP na naman ang namaalam. Oh my goodness. Pumapana ka pa lang ng totont na ako. No way na mapipindot yung Traceless. And for Twisted Minds, another crucial death para dito kay MP the King. Ibang klase yung paghahanap ni Light sa game na ito. And a weird interaction actually mula doon kay MP the King na tumitingin-tingin siya sa paligid without any kind of information. Di man lang naganap or gumamit ng kanya teammates para mag-check ng bush na yun. That definitely gonna fall in that scenario. 13,000 gold lead ang ihahampas Aray ko po, ng Rora sa base ng Twisted Minds ngayon. At nagmamarcha na nga rin ang Lord dito. Mountain Shocker na gamit na para mag-clear. Edward narito na rin sa may bandang harapan at papasok na si Demon Kite. Pinaramdam lang niya yung damage ng torno siya. Kailangan matras ni Lanzo dito. Lapag yung Jammer Force para kay Nosia. At mabilisan lamang nilang kikitilin ang buhay ng Lord na ito. Pero diretso lamang ang Aurora na nakunin din yung torre dun sa may bandang itaas. Round number 2. Ang dami nilang bait dun sa may bandang ita. Hindi tumama yung SOD kung sila gagamitin din. Pero with that flicker land shaker, mga kaibigan. At ito na ang paglilinis ng Aurora. Dalawa na kagad dapat ng nila at sila magkakasecure ng game na ito. 4-man stun mula kay Edward to seal that win with a 13k gold lead. Dominant victory para dito sa